Sa Washington noong 1983, isang grupo ng mga nagpoprotesta ang nasa harap ng Grand Hotel at hinihiling nila na tanggalin sa posisyon ang presidente ng South Korea at ipadala sa paglilitis dahil sa pagiging diktador. May isang buong operasyon na nagaganap upang protektahan ng Pangulo mula sa anumang panganib at ito ay pinamumunuan ng head ng Foreign Intelligence Unit na si Park Byung-ho at ng head ng Domestic Intelligence Unit na si Kim Jong-do, ngunit hindi nila kayang pigilan ang protesta dahil wala silang pahintulot. Naroon rin ang reporter na si Kang upang subukang makakuha ng interview, ngunit isinama siya ng assistant ni Park na si Joo Kyung para hindi siya magambala. Samantala, nakipagpulong ang Director of Intelligence na si An sa East Asia CIA Director na sinisisi ang South Korean President sa nangyayaring kaguluhan sa labas, ngunit ipinagtanggol ni An ang kanyang pinuno dahil inaamyenda niya ang konstitusyon. Sa sandaling iyon, ang mga ahente ng CIA ay nakatanggap ng ilang intel na naghahayag ng presensya ng isang sniper na naghihintay na patayin ang Pangulo na nagtatago sa teatro sa kabilang kalye. Ang sasakyan na sakay ang presidente ay agad na huminto habang ang lahat ng mga ahente ay pumasok sa teatro upang habulin ang mga salarin na tumatakbo na. Nagsimula ang habulan sa loob ng teatro at ang magkabilang panig ay nagpaputok na naging sanhi ng pagkamatay ng maraming ahente. Nasaktan din si Park noong ang sniper ay naghagis ng granada, ngunit hindi ito sapat para pigilan siya, kaya't hinabol niya ang sniper at tinambangan ito upang makipaglaban na nagtapos lamang nang si Park ay nakuha bilang hostage. Nais ni Park na mahuli nila ng buhay ang lalaki, ngunit lumapit si Kim na pinatay ang sniper at sinisi ang resultang ito kay Park dahil sa kanyang pagkakahuli. Sa South Korea, ang mga kalye ay napuno rin ng mga nagpoprotesta at kapag sinusubukan ng mga pulis na pigilan sila, gumagamit sila ng tear gas at karahasan. Ang mga nagpoprotesta ay sinubukang magtago sa mga kalapit na gusali at karamihan sa mga tao ay nagsimulang magsara ng kanilang mga pinto, ngunit ang ampon ni Park na si Yoo Jong ay gustong tumulong at binuksan ang gate para makapasok ang mga tao. Sa kasamaang palad, hindi gumana ang plano at lahat sila ay naaresto ng mga pulis. Nang umuwi si Park at nabalitaan ang nangyari, tumawag siya sa istasyon ng pulis at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang palayain si Yoo Jong. Sinundo niya ito sa istasyon para lamang malaman na nagsama ito ng mga batang galing sa protesta upang pakainin sa kanyang bahay. Hindi sumasang-ayon si Park sa pagsama ni Yoo Jong sa mga taong yon, ngunit sinigurado nito sa kanya na hindi siya kasama sa pagpoprotesta at nais niya lang tumulong. Kalaunan ay ibinigay ni Park sa kanya ang kanyang tuition fee para sa buwan na ito bago siya umalis. Kinabukasan, ipinatawag ni Director An sina Park at Kim para ibahagi ang susunod na misyon. Nagalit ang presidente dahil hindi nila malaman kung sino ang nasa likod ng insidente, kaya ngayon ay kailangan nilang magtulungan at makakuha ng mga sagot. Ang pangunahing sospek ay si Professor Shin mula sa delegasyon ng Washington at pinaniniwalaan nilang siya ay si Dong Lim, ang pinuno ng isang North Korean espionage cell. Pagkatapos, ipinakita ni An sa kanila ang itinerary ng Pangulo para sa kanyang pagbisita sa Japan at kailangang parehong pirmahan ito ng mga ahente. Maya-maya pa, ininterrogate ni Kim si Professor Shin gamit ang matinding karahasan, ngunit nangako si Shin na hindi siya anumang uri ng espiya. Samantala, isang misteryosong lalaki na nakasakay sa bisikleta ang kumuha ng damit mula sa isang laundry shop at gumamit siya ng espesyal na code upang basahin ang impormasyong itinahi sa damit. Siya ay isang espiya mula sa North at ito ang kanyang paraan upang makapagpadala ng intel mula sa loob ng bahay. Sa gabing iyon, inanyayahan ni Kim si Park na maghapunan sa kanyang apartment at ang mga bagay ay naging awkward noong sinabi ng asawa ni Kim na mukhang malapit silang magkaibigan, ngunit ang totoo ay napipilitan lang silang magtrabaho ng magkasama. Sa katunayan, si Kim ang naging interrogator para kay Park noon at labis siya nitong pinahirapan na naging sanhi ng pagkakabali ng kanyang daliri. Maya-maya, nakatanggap si Park ng emergency call na may mahalagang impormasyon. Ang North Korea at Japan ay nagkakaroon ng hindi opisyal na pag-uusap sa kolonyal na reparasyon at isang mataas na opisyal na kilala bilang Professor Pyo ang gustong umalis sa kanilang misyon. Ang premyo ay isang nuclear reactor blueprint, R&D file, at isang listahan ng mga researcher. Si Park ay agad na nagpadala ng mga utos upang mahanap si Professor Pyo bago pa sila maunahan ng Japan o ni Dong Lim. Kalaunan, ang mga ahente ay nakipag-ugnayan kay Pyo na humihingi ng proteksyon para sa kanya at sa kanyang pamilya kapalit ng impormasyon tungkol sa totoong Dong Lim. Noong una ay ayaw niyang magbahagi sa telepono dahil alam niyang si Dong Lim ay nagtatrabaho bilang double agent o spy sa ahensya. Sinubukan ni Park na pilitin si Pyo na sabihin na ngayon sa kanya kung sino si Dong
Donglim at sinigurado sa kanya na ligtas sila ng kanyang pamilya sa anumang panganib, ngunit ipinilit pa rin ni Pyo na sabihin na lang ito sa kanila ng harap-harapan. Kalaunan ay nagpasya si Pyo na magbigay ng isang kaunting impormasyon upang patunayan ang kanyang sarili, at sinabi niya na ipinaalam kanina sa kanila ni Donglim na ang Special Ops 417 ay papasukin ngayon ng North upang mangalap ng nuclear intel. Tama nga ang sinabi ni Pyo, ang unit na pinangungunahan ni Kim ay nakarating na sa west coast ng North Korea upang isagawa ang misyon. Agad na inutusan ni Park na tawagan si Kim at ipaalam sa kanya na nakompromiso ang kanilang misyon at inutusan na pabalikin ang unit, ngunit huli na ang lahat at kalaunan ay tinambangan ng mga North Korean ang unit na pinatay ang lahat. Ito ay nagpapatunay na si Donglim ay kasalukuyang double agent o espia sa kanilang ahensya. Kinabukasan sa Tokyo, binabantayan ng mga ahente si Professor Pyo na may dalang maleta na naglalaman ng lahat ng impormasyong kailangan nila. Nalaman nilang napapaligiran siya ng mga ahente ng North Korean intelligence, kaya inutusan ni Park si Agent Yang na bantayan ang pamilya ni Pyo habang siya mismo ang hahabol kay Pyo. Hindi pinansin ni Yang ang mga utos na ito at hinabol si Pyo dahil nasa ilalim siya ng mga lihim na utos mula kay Director An na nagsabi na ang pagkuha ng impormasyon tungkol kay Donglim ay ang kanilang pangunahing priority, at ang pagtapos ng misyon na ito ay magbibigay sa kanila ng promotion. Habang nililigtas ni Park ang pamilya ni Pyo, si Agent Yang ay humihingi ng impormasyon kay Pyo tungkol sa pagkakakilanlan ni Donglim bago siya nito pasakayin sa kotse at iligtas sa mga North Korean. Ibinigay ni Pyo ang mga petsa at lokasyon kung saan nakipagkita si Donglim kay Chief Lee, at ngayon ay kailangan na lang ng mga ahente na i-cross-reference ang impormasyong iyon gamit ang kanilang flight logs. Agad na pinagbuksan ng pinto ni Yang si Pyo upang makaalis, ngunit naabutan sila ng mga North Korean at agad na pinaputukan ang kanilang sasakyan. Ang mga kaaway ay nagawang hilahin si Pyo palabas ng kotse at patayin siya, habang si Yang ay tinambangan at nabunggo ng isa pang sasakyan ng kaaway bago dumating ang kanyang mga kasama at nakipagpalitan ng putok sa mga North Korean. Nang nabalitaan ni Park ang sitwasyon ng kanyang mga kasama, pinalabas niya ng van ang pamilya ni Pyo at nagmaneho pabalik upang iligtas ang kanyang mga tauhan. Nagawang makatakbo paalis ng grupo ngunit malubha ang mga pinsala ni Agent Yang na nagpahintulot sa kanya upang makamatos. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Park sa ahensya at pinagalitan ni Director An dahil sa pagkabigo sa bawat operasyon. Sumagot si Park at pinaalalahanan si An na nawalan sila ng unit dahil sa kanyang masamang utos kay Agent Yang at sinalungat ang kanyang sariling mga utos. Isiniwalat rin niya na alam niyang tumatanggap ng suhol si Director An at mayroon siyang patunay. Si An ay sumubok na atakihin si Park para tumahimik siya, ngunit nauna si Park na sampalin siya sa mukha. Ipinakita niya sa kanya ang lahat ng kanyang mga ebidensya patungkol sa baho ni Director An at binigyan niya ito ng 2 linggo upang mag-impake para sa kanyang pagreretiro, o kung hindi ay makakarating ito sa presidente. Sa gabi, nahanap ni Park si Yoo Jong na nakikipag-hangout muli sa mga nagpoprotesta at kinailangan niyang iligtas ito noong nagsimulang mag-away ang mga lalaki dahil sa politika. Pinagalitan muli ni Park si Yoo Jong para sa pagsama sa mga lalaking iyon, ngunit sumagot ito at sinabing hindi siya sapat na mahusay para sa pagtatrabaho sa isang tiwaling ahensya ng gobyerno. Ito ay nagpaalala kay Park kung saan 3 taon na ang nakalilipas, nawalan siya ng kanyang partner sa panahon ng isang misyon nang sila ay biglang tambangan ng kaaway. Bago mamatay, ipinagtapat ng lalaki na ang kanyang tunay na misyon ay ang alagaan si Yoo Jong, at nang maglaon sa kanyang libing, nagpakita ang babae na tinawag ang namatay na ahente bilang kanyang ama. Mula noon, si Park na ang nag-alaga kay Yoo Jong. Pagkalipas ng ilang araw, isang bagong direktor ang pumalit sa ahensya at nag-anunsyo ng mga espesyal na gantimpala para sa kahit sinong makapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga espiya ng North Korea para hindi na nila masira ang kanilang mga plano. Ang interogasyon sa bilangguan ay lalong nagiging mas marahas, ngunit naramdaman ni Kim na wala itong pakinabang dahil wala pa silang nakukuhang impormasyon. Noong siya ay makauwi, hindi niya maiwasang mabangungot tungkol sa panahon niya sa militar at sa karahasang pinilit siyang ipalaganap noon. Kinabukasan, kinausap ng bagong direktor si Kim at binigyan siya ng pahintulot na mula pa sa presidente upang i-interrogate ang lahat ng mga ahente upang mahanap ang double agent. Si Kim ay agad na nagpasimula ng interogasyon sa lahat ng mga ahente mula sa Foreign Intelligence Unit dahil ang impormasyon ay nakaturo sa direksyon na iyon. Nang malaman ito ni Park, nagpakita siya upang pigilan ito at sinabing pinagkakatiwalaan niya ang lahat ng kanyang tauhan at tumanggi siyang tratuhin ng ganito ang sarili niyang unit. Nag-trigger ito ng pagtatalo sa pagitan nila ni Kim, ngunit agad itong naantala nang makatanggap sila ng importanteng balita kung saan ang isang North Korean fighter jet ay pinasok ang himpapawid ng South Korea.
Ang kaaway na piloto ay agad na kusang sumuko ng walang kahirap-hirap at nagulat sila nang marinig na alam ng taong ito ang lahat tungkol sa kanilang mga missile at air defense system. Dinala siya sa ahensya kung saan sinabi niya na sawa na siya sa pamumuno ng kanilang pinuno at nais na niyang makaalis sa kanilang mahigpit na bansa. Pagkatapos ng maraming walang kwentang daldalan at pagrereklamo tungkol sa gobyerno hanggang sa puntong nakabunot ito ng baril at itinutok kay Kim, sa wakas ay ipinakita sa kanila ng piloto ang pinakabagong cipher ng Russia na ginagamit nila upang magpasa ng impormasyon ng palihim. Kung gagamitin nila ang code na ito, magagawa nilang mahuli ang hinahanap nilang double agent. Iniutos ng direktor ang 48 Hours Code 3 kung saan isinarado at ikinulong nila ang lahat ng ahente at mga empleyado sa gusali upang mahuli ang double agent sa ahensya gamit ang intel na ibinigay ng piloto. Nagutos naman si Park sa kanyang mga tauhan na ipaalam kaagad sa kanya ang anumang bagong impormasyon na malalaman nila. Makikita na lubhang kapaki-pakinabang ang intel na natanggap nila mula sa piloto na nagpahintulot pa sa kanila na makahanap ng mga lihim na imbakan ng armas sa gitna ng kagubatan. Ibinigay ni Jukyong kay Park ang ilang intel tungkol sa isang aksidenteng kaso ng malaking halaga ng pera na hindi kailanman naihatid sa departamento ng pulisya. Sinubukan ni Kim na ipadala ang suspect sa unit ni Park ngunit hindi ito dumating. Ang pera ay dapat mapupunta sa isang military supply contractor na tinatawag na Jupiter Corp. Habang ang impormasyon tungkol sa susunod na biyahe ng presidente ay nakarating sa maling mga kamay kahit na ito ay dapat na sikreto, binisita ni Jukyong ang Jupiter Corp para maghanap ng mga pahiwatig. Habang patuloy na tinatrabaho ng ahensya ang mga code na kalaunan ay nakakuha sila ng impormasyon tungkol sa isang lalaking nagngangalang Bosen na siyang taong kumuha ng mga damit na may nakakode na tahi. Sinundan ni Kim at ang kanyang mga tauhan si Bosen sa laundry shop upang subukang hulihin ito, ngunit alam ni Bosen na nandoon sila at nagsimula ang isa pang labanan. Agad na tumakas si Bosen at nakipagkita sa isang babae upang bigyan siya ng isang sobre na may itinerary ng Pangulo ng South. Pagkatapos, ipinadala ng babaeng ito ang impormasyon sa North Korea gamit ang ibang code. Pagkalipas ng ilang araw, ipinaalam ni Jukyong kay Park na ang mga transaksyong militar sa Jupiter Corp ay tumaas ng 600% sa loob ng 2 taon at si Kim ay may malapit na pagkakasangkot sa organisasyong ito. Ang masaklap pa, lumalawak ang investigasyon ni Kim sa double agent at gugustuhin niyang interogahin si Park sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, nag-focus si Park sa Jupiter Corp at dinala niya ang kanyang mga tauhan upang salakayin ang kumpanya para sa maling paggamit ng pera at nakumpirma nila na ang CEO ay isang dating kaibigan sa militar ni Kim. Sa kabilang banda, nalaman ni Kim na kanselado ang Japan Summit dahil sa insidente sa laundry shop, ngunit magpapatuloy pa rin ang Asia Tour ng presidente. Naisip nila na kung alam ng double agent ang tungkol sa Japan Summit, malamang na ang salarin ay isang mataas na opisyal sa ahensya at nang marinig niya na naghahalukay si Park ng dumi sa kanya, ipinadala niya ang ilan sa kanyang tauhan upang bantayan ng buong araw si Park. Maya-maya pa, habang nabalitaan ng kaaway na nakansela ang Japan Summit ng presidente, nakipagpulong si Park kay Yoo Jong para sa hapunan dahil gusto nitong humingi ng pabor sa kanya. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan na freedom fighter ay nasa bilangguan at gusto niyang gamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang palayain sila. Nainis si Park dahil akala niya ay importante ang hinihiling sa kanya ni Yoo Jong at sinabihan nito na kung magpapanggap lang siya, huwag na siya nitong abalahin. Umalis si Park nang hindi tinutulungan si Yoo Jong na nagpahintulot sa mga tauhan ni Kim na arestuhin ng babae. Sa ahensya, si Kim at ang kanyang mga tauhan ay tinutorture si Yoo Jong sa kanilang karaniwang karahasan at patuloy na ipinapaamin ang babae na siya ay isang North Korean na pumasok sa South sa ilalim ng bagong pangalan. May mga larawan siya malapit sa isang espesyal na pasilidad ng North Korean Labor Party kung saan nila sinasanay ang mga espiya tulad ni Bosen at walang patunay na ang namatay na ahente ay talagang kanyang ama. Ang interogasyon ay biglang natigil dahil kay Park na galit dahil sa pag-imbestiga sa kanya at pagdakip sa kanyang ampon, kaya tumugon si Kim sa pamamagitan ng paglalahad ng mga larawan kasama ang ebidensya. Nalaman na siya ay na-corner, nagkunwaring galit si Park sa babae para sa pagsisinungaling sa kanya, ngunit nang siya ay tumalikod, palihim niyang sinabi kay Yoo Jong na huwag niyang sasagutin ang kanilang mga katanungan at hahanap siya ng paraan upang palayain siya. Sa kanyang paglabas, nakita ni Park kung gaano nila pinapahirapan ang isang lalaki para sa impormasyon kaya binugbog niya ang ahente sa pagkabigo.
Pagkalipas ng ilang araw, sa wakas ay nagising na si Agent Yang at agad na binanggit na si Dong Lim ay nakipagkita kay Chief Lee at agad siyang ipinadala ni Kim sa isang bagong silid na may mas malakas na seguridad. Si Park ay nagmamadali ring pumunta sa ospital upang makita si Yang, ngunit ang kanilang daan ay hinaharangan ng mga tauhan ni Kim. Habang silang lahat ay nagbubugbugan, isang sniper ang pumatay kay Agent Yang sa kanyang pagtulog. Narinig ng mga ahente ang mga putok at pinagbabaril ang sniper, ngunit ang lalaki ay nakatakas ng walang problema. Sa libing, nalaman ni Kim na ang binanggit ni Agent Yang na Chief Lee ay pinuno ng strategic unit sa Labor Party ng North Korea at mayroon silang kopya ng kanyang flight logs, kaya kailangan na lang nilang ikumpara ang mga ito sa flight logs ng kanilang mga ahente upang malaman ang double agent. Ibinalita ni Joo Kyung kay Park na ang dating direktor na si An ay ipinaalis dahil sa hindi pagsuporta sa kudeta ng Pangulo, ngunit ang mga pondo ng Jupiter Corp ay nagmula sa kanya at ngayon siya ay nasa ilalim ng house arrest at ang pangalan ni Kim ay nasa visitors list. Di naglaon, sinabi ng bagong direktor kay Park at Kim na magmadali at tapusin ang kanilang mga pagsisiyasat bago umalis ang presidente para sa Asia Tour o kung hindi ay magkakaroon ng mga kahihinatnan. Nang lumabas sila sa opisina ng direktor, nagsimulang magtalo ang dalawang ahente patungkol sa mga hinala nila sa isa't isa. Iniisip ni Kim na si Park ay si Dong Lim, habang iniisip ni Park si Kim ay isang spy founder. Nauwi ang dalawa sa suntukan na nagpagulong sa kanila sa mga hagdan at nagtapos lamang dahil maraming tao ang nanunood sa kanila. Pagkatapos, kailangang harapin ni Kim ang mga lumalabas na alaala ng kanyang ginawa bilang isang sundalo sa hukbo na bumabalik dahil paulit-ulit na binabanggit ng lahat ang kanyang kaibigan sa militar mula sa Jupiter Corp. Ang nangyaring massacre na iyon ay nagmula sa utos ng kasalukuyang pangulo ng kanilang bansa. Kinagabihan, nakipagpulong siya sa direktor ng CIA na umiling kay Kim na ihinto ang kanyang investigasyon at lumipat sa US dahil alam na nila ang tungkol sa Operation Hunt Peter. Samantala, dinala ni Joo Kyung ang mga bagong intel sa bahay ni Park habang hindi nila alam na sinusundan pa rin siya ni Jang, isa sa mga tauhan ni Kim. Pinakinggan nila ang isang recording kung saan nakikipag-ugnayan si Kim kay Director An at naisiwalat na nakikipagtulungan sila sa Jupiter Corp upang magpasimula ng revolusyon dahil hindi niya gusto ang mga pamamalakad at iniuutos nito sa mga sundalong kagaya niya noon at para sa pagpapahirap na pinaranas niya sa mga sibilyan. Ang Operation Hunt Peter ay ang misyon na patayin ng presidente ng South at si Kim ang nasa likod sa lahat ng ito. Gayunpaman, nalilito pa rin si Joo Kyung dahil ang mga flight logs ni Kim ay hindi tumutugma sa mga logs ng double agent kaya't nag-double check siya at laking gulat niya nang mapagtantong ang tunay na Dong Lim ay walang iba kundi si Park. 아니, 잠깐만요. 거기서! Gumamit si Park ng isang espesyal na telepono upang makipag-ugnayan sa kanyang mga impormante. Bumalik kay Kim, tinanggihan niya ang alok ng CIA director dahil hindi niya daw susuportahan ng isang presidente na kahit na maliit na bata ay pinapatay. Paglabas niya ng restaurant, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jang na nagpapatunay na si Dong Lim nga ay si Park at pinatay na niya si Joo Kyung at ngayon ay paalis na siya upang magkaroon ng isang lihim na pagpupulong. Inutusan ni Kim ang kanyang ahente na sundan si Park hanggang sa makapagpadala siya ng backup. Pagkalipas ng ilang sandali, nakipagpulong si Park sa kanyang impormante na si Bosen at iniabot sa kanya ang binagong itinerary ng presidente. Nang matapos ang pulong at umalis si Park, sinundan siya ni Jang, ngunit bago pa niya ito maaresto, silang dalawa ay tinambangan at pinatumba ng isang grupo ng mga misteryosong lalaki. Nang magising si Park, sa palagay niya ay nahuli siya ng mga tauhan ni Kim dahil patuloy nila siyang sinasaktan para sa impormasyon. Ngunit pagkatapos nilang patayin si Jang para makapagsalita siya, natuklasan niyang ito ang mga taong nagtatrabaho sa pinuno ng North Korean Armed Forces Ministry, kabilang si Bosan at ang babaeng nagpadala ng mensahe. Lumalabas na nakikipagtulungan si Park sa isang grupo na nagnanais ng mapayapang revolusyon, ngunit nagkaroon ng ilang mga internal na pagtatalo, at ngayon ang mga taong in charge ay nagnanais na ng todong digmaan. Ang bagong misyon ni Park ay ang manatili sa Pangulo sa panahon ng kanyang paglilibot upang bigyan ng posibilidad na patayin siya ng kanilang mga sniper, ngunit tumanggi si Park dahil ayaw niyang magdala ng digmaan at paghihirap sa kanyang bansa. Binugbog ng babae si Park dahil sa pagtanggi at tinangka ng patayin siya, ngunit sa sandaling iyon ay biglang dumating si Kim at ang kanyang mga tauhan at pinaputukan ang mga kaaway. Habang nasa bakbakan, dali-daling sinunog ng babae ang mga papeles upang hindi sila mag-iwan ng ebidensya. Nagtangka siya na barilin si Park, ngunit naunahan siya ni Kim. Nakita ni Park sa isang piraso ng papel na nakasulat na papatayin rin siya ng mga taong ito kapag natapos niya ang misyon. Nang lumapit si Kim, nabasa niya sa papel na nagnanais rin si Park ng payapang revolusyon at dahil pareho ang kanilang
motibo para sa kanilang bansa upang matigil na ang pagpapahirap sa mga sibilyan. Nagpa siya si Kim na tuluyang sunugin ang mga papeles at sinabi sa kanyang mga tauhan na patay na si Dong Lim at ito ay si Jang bago tinulungang tumayo si Park. Bilang kapalit, hiniling niya kay Park ang kinaroroonan ng inaresto nilang CEO mula sa Jupiter Corp. Pagkalipas ng ilang saglit, pinuntahan nito ni Kim na siyang kanyang kaibigan sa militar at marahas niya itong ini-interrogate at nagpapanggap na naroon din siya upang kumuha ng mga sagot, ngunit naiintindihan niya na ang mga sagot ng kanyang kaibigan ay nagsasabi sa kanya na nais na niyang tapusin ang mga bagay-bagay para sa kanyang sarili. Iginalang ni Kim ang kanyang mga kagustuhan at gamit ang paraan ng pagkukuryente, pinatay niya ito habang nagpapanggap na sinusubukan niya itong pagsalitain. Pagkatapos, nakipagpulong si Kim sa kanyang iba pang mga kaibigan mula sa hukbo na kasangkot sa Operation Hunt Peter at sinabi sa kanila na ipapaubayan nila ang pagpatay sa presidente sa mga kamay ng North Korea. Hindi nagustuhan ng grupo na makipagtulungan sa kanila, ngunit pinaalalahanan sila ni Kim na kailangan nilang gawin ang kinakailangan para pigilan ang mas maraming tao sa pagdurusa. Samantala, napalaya ni Park si Yoo-jong at binigyan siya ng pera para makatakas siya ng malayo sa timog kung saan dapat siyang ligtas habang naghihintay sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw sa Bangkok, ang mga sundalong North Korean ay naghahanda na sa pagsalakay. Si Park at Kim ay sumali sa presidential entourage at si Park ay nag-aalala tungkol sa digmaang mangyayari pagkatapos patayin ang Pangulo, ngunit ipinaalala sa kanya ni Kim na ang kapayapaan ay hindi kailanman nakakamit ng pagbabago. Biglang may sasakyang papalapit na sakay ang embassador at hindi ang presidente, kaya't ang mga ahente ay kailangang tumakbo at ipatigil ang pagtugtog o kung hindi ay aakalain ng sniper na ito ang presidente at mapapatay ang maling tao. Pagkalipas ng ilang sandali, nang sa wakas ay parating na ang Pangulo ng South, nilapitan ni reporter kang si Park upang batiin siya sa isang mahusay na trabaho na inihayag na siya ay isang espiya ng North Korea. Sinabi nito sa kanya na ang isasagawa nilang Operation Flare kapag napatay na ang Pangulo ay sisirain ang buong bansa ng South Korea. Nagnakaw si Park ng sandata mula sa isang gwardya bago binaril si Kang sa dibdib at sinabing siya ay isang espiya ng North Korea. Nang ma-realize niya ang sinabi sa kanya ni Kang, agad na tumakbo paalis si Park at pinigilan ng sasakyan ng Pangulo bago sabihin sa lahat na mayroong sniper sa di kalayuan. Habang nakikipagbakbakan sina Park at iba pang ahente sa mga North Korean, inutusan ng direktor si Kim na protektahan ng Pangulo, ngunit sumagot ito sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Pagkatapos ay sinubukan niyang patayin ang presidente, ngunit ang kanyang mga bala ay napigilan ng protektadong salamin at nang sa wakas ay nagawa niyang mabasag ito, itinulak siya ni Park palayo. Umalis ang sasakyan ng presidente at sinubukang sundan ito ni Kim at tumalo naman si Bosen sa sasakyan ng presidente na may hawak na bomba, ngunit nabaril siya ni Park bago pa ito sumabog. Ibinangga ni Kim ang kanyang sasakyan laban sa kotse ng presidente upang ihinto ito at pagkatapos ay kinaladkad ang Pangulo palabas upang patayin siya sa harap ng lahat. Gayunpaman, bago pa niya makalabit ang gatilyo, inihayag na si Kang ay buhay pa at inactivate ang mga bombang dala niya na nagpasabog sa buong lugar. Nang si Park ay magkamalay, nakita niya ang presidente na maayos ang kalagayan at inilalayo na sa lugar. Narinig ni Park si Kim na tumatawag sa kanyang pangalan at nang malapitan niya ito, nakita niya siya na may malaking sugat sa kanyang dibdib. Sinubukang takpan ni Park ang sugat gamit ang kanyang mga kamay, ngunit si Kim ay namatay pa rin pagkatapos magtanong kung bakit sinira ni Park ang operasyon. Nang bumalik si Park sa South Korea, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palayain ang pamilya ni Kim na naaresto dahil sa hinalang tinutulungan niya ang kanyang asawa. Ipinabot rin ni Park ang dog tag ni Kim at pinanood niya ang babae na umiyak dahil alam nitong namatay na ang kanyang asawa. Sa huling eksena, naglakbay si Park sa timog upang muling makipagkita kay Yoo-jong na nagtutok ng baril sa kanya. Sa hindi inaasahan, biglang lumitaw ang mga lalaki kanina at agad na pinaulanan ng bala si Park sa magkabilang panig. Nang lumapit si Yoo-jong para magpaalam, iniabot sa kanya ni Park ang isang bagong pasaporte bago siya mamatay upang makalayo siya at magkaroon ng mas magandang buhay. Binuksan ni Yoo-jong ang pasaporte at nagsimulang umiyak nang mapansin niyang ibinigay sa kanya ni Park ang kanyang apelyido. Nang siya ay lumabas ng sasakyan, makikita na pinaputokan niya ang isang lalaki sa labas at pagkatapos ay isa pang putok ng baril ang maririnig ngunit hindi malinaw kung sino ang kanyang binaril. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.